ay naka-alerto at nakatuon ang aming mga activities sa pagmamentena ng kapayapaan nitong pagta-travel at yung SK election at barangay election sa Monday. So mga 20,000 personnel ng Philippine Coast Guard sa buong Pilipinas ay naka-alerto po at maaari pa itong i-augment itong 10,000 natitira. Of course, marami pa tayong trabaho. Andiyan pa yung pagpapatrol natin sa West Philippine Sea at pagbabantay sa mga borders natin. Pangunahin po sa antas ng Philippine Coast Guard ay yung mga inter-island provinces sapagkat ito po makaka-assist kami ng mabuti at makaka-responde kami ng mabuti sapagkat meron kami mga floating assets. Maaari po kaming tumulong sa security ng mga teachers, sa paghahatid ng mga balota at siguro pag tingin na rin sa mga magta-travel ng mga inter-island boats na boboto sa bawat island. Sa Philippine Coast Guard po, ang mandato namin ay priority po namin yung mga far-flung areas na kung saan kakailanganin po yung mga assets at mga personnel ng Philippine Coast Guard. Although meron kaming participation doon sa mga joint task force, yung PNP at AFP po ang nangunguna doon. Yun yung isa lang naman ang talagang dapat natin gawin pagka ganitong merong mga holiday season para maiwasan natin yung mga trahedya sa karagatan. Una ay sumunod dun sa mga regulasyon na ipinatutupad ng mga ports at ng mga barko. At dun sa mga beachgoers, sinasabi ko nga pagka ganitong magde-December, medyo malakas ang alon. At kapag nakita ho yan ng mga lifeguards o ng Coast Guard o ng PNP personnel at sinabihan kayong huwag nang tumuloy mag-swimming, mag-island hopping, huwag nyo na pong gawin sapagkat ayaw nating mailagay sa balag ng alanganin ng inyong kaligtasan.